na sa tuwin ay hindi ko mawarian. Kung siya ay uupo, tatayo, hihiga, babaluktot, ngingiwi, ngingiti, I don't know. Pero purihin ang Ama, palakpakan po natin ang buhay na Diyos, sapagkat ang kapatid kong ito na hindi ko mawarian nung unang-un siya ay dumating dito, ngayon ay naglalakad na at nakangiti pa. Magandang tanghali po ulit sa inyong lahat. Parang nung makalawa lang, nakatayo ako dito. Kaya nga po nung mga nasabi ko na nung mga nagdaang araw, ako po ay isang pasyente pa rin sa ngayon na halos 2 linggo pa lang po akong pumaparito dito sa dambana ni Apo. Pero ganun pa man po, malaki na ang ipinagbago ng pakiramdam ko. Sobrang malaki na po ang ginanhawa ng katawan ko kumpara dun sa unang araw na ipinunta ko dito. Dahil nung unang araw na punta ko nga po rito, sobrang malatang-malata po ang katawan ko na talagang mabigat ang pakiramdam ko. Gawa po nung kalalabas ko lang ng ospital, kasasanin lang sa akin ng ilang bag na dugo na talaga pong halos 10 araw na iniinda ko yung sakit ng mga turok ng karayom, yung sakit ng turok ng pagsasali ng dugo, na basta po sa araw-araw yun ang iniinda ko. Na bago po ako dumating dito, sobrang hinang-hina po talaga ako. Sobrang wala po akong tiwala sa sarili, walang lakas ng loob. Wala po akong ginawa sa araw-araw, buhat nang lumabas ako ng ospital, kundi magmukmok sa kwarto, kahit nanonood ako ng TV o kahit inaaliw ako ng mga kamag-anak namin, hindi pumapasok sa isip ko kung ano yung mga sinasabi nila sa akin. Kumbaga, ang pumapasok po sa isip ko, yung sakit ko na hindi ko matanggap-tanggap sa sarili ko, na bakit ako nagkaroon ng cervical cancer ng ganong kabilis, na walang ano-ano man, wala man lang kasinya-sinyales na gano'n na ang sakit ko, na napakabilis, na stage 3B na agad, na wala sa hinagap ko na magkakaroon ako ng ganong sakit. Gawa po nung napakalakas ko, masigla ko, bigla na lang yun na dinugo-dugo na ako, hanggang sa hindi ko nga po pinapansin ng ilang araw, ilang buwan, nang biglang nagdire-diretso na pagdurugo, nagpatingin ako, gano'n na nga po kabilis, na cancerous na pala, na sobrang halos, malaki na siya, kaya stage 3 na. Kaya po nung narinig ko talaga yon, parang naisip ko, mamamatay na ako. Hindi ko agad naisip na tumawag sa Panginoon, kasi po, hindi talaga ako madasaling tao. Nagdadasal ako, oo, nagdarasal ako, pero hindi ako ganun kabukas. Kung may kailangan lang ako sa Panginoon, tsaka lang ako tumatawag ng panalangin. Na kung pagbibigyan nga po niya o pinagbigyan niya, ganun na, tapos na sa akin. Tapos kung may darating lang ulit akong problema, tsaka lang po ako dumarasal sa Kanya, nananalangin. Hanggang siguro nga po, kaya yung karamdaman na dumating sa akin, isang patunay na hindi dapat ganon. Hindi ako dapat maging ganon, na kung kailan lang ako may kailangan, tsaka ko lang siya nakikilala. Na kung kailan lang ako may problema, tsaka lang ako tatawag sa Kanya. Siguro po kaya dumating sa akin yung ganitong sitwasyon, na siyempre, hindi naman ginusto ng Ama na bigyan tayo ng mabigat na problema na hindi naman natin makakayanan, hindi natin malalampasan. Na kaya niya binigay sa atin ito, may mga kadahilanan. Kaya ako po, nung mga unang araw na sinasabi sa akin na gano'n ang sakit ko, para po akong nana na wag kong may maririnig na nagbubulungan sa paligid ko. Nag-iinit ang ulo ko, humangak-ngak na ako sa kwarto, nagmumukmuk ako. Ganun po ang pakiramdam ko, na talagang niisip ko mamamatay na ako dahil dun
sa sakit na yon dahil hindi po ako ganun kabukas. Tapos po, dun nga po sa pangalawang pagkaka-ospital ko, yun po, may mga taong nagyaya nga po sa akin dito sa Dambana. Kaya pagkalabas ko po ng ospital dun sa pangalawang pagka-confine ko, 2 araw pa lang po pumunta na ako dito. Yun nga po, gaya ng nasabi ko nga, nung unang araw na punta ko dito, ibang-iba talaga ang naging pakiramdam ko. Buhat nung pagpasok ko dyan, hanggang ng pag-upo ko dito sa harapan, hanggang dun sa mga awit na hindi ko alam bakit ganun na tumago sa puso ko na hindi naman dating tumatalab sa akin. Na yung kanta na dati naman pag naririnig ko wala nga lang. Dito po hindi ko alam bakit biglang naging ganun ka, naging parang kumbaga sabi nga ni Apo parang papaya. Na hindi ka naman inaano pero konting kanti lang umiiyak-iyak ka na. Ganun po nangyari sa akin dito nung unang araw na punta ko. Masahol pa ako sa papaya. Nakanta nga lang, kanta lang talagang umaagos na iluha ko. Lalo na po nung si Apo lumabas na nga at hinipo ako. Na sa kabila nung itsura ko na ngiwi-ngiwi talaga ako, na nilapitan ako ng Apo na napakasarap sa pandinig dahil sinabi niya na napakaswerte mo anak. Mahal na mahal ka ng Ama. At hindi po ako maiyak kasi hindi naman talaga ako pala simbang tao, hindi ako nagsisimba. Para marinig ko kay Apo na ganon, na napakaswerte mo, na hindi ibinigay sa iyo yan dahil galit siya sa iyo o may ano. Kumbaga, may dahilan po kaya niya pinagkalob sa akin yung sakit na to. Na para mabuksan ako, na para makilala ko siya, hindi para ng galit, magtanim ng galit sa puso ko. Yung pong araw na pagpunta ko dito, talagang ramdam ko po na nung ko lang siya naramdaman sa talambuhay ko na totoo talaga. Na ibang-iba po talaga pakiramdam ko. Gaya nga ako nung sabi ko doon sa mga nauna, nung hinawakan ako ni Apo, buhat sa ulo ko hanggang sa talampakan ko. Ramdam ko yung lamig. Nung 2 palad na dumampi sa katawan ko, ibang-iba po talaga kaya nagkakandaiyak ako. Yung po dampi lang. Ano kung hawakan ka ba kung sino humahawak? Dati naman sino-sino humahawak sa akin? Wala lang. Pero nung si Apo Konching po ang humawak sa akin, talagang umaagos talaga luha ko na hindi ko mapigilan. Ayaw niya talagang huminto. Sobrang hindi ko po alam talaga, hindi ko maipaliwanag kung ano ba yung naramdaman ko nung mga araw at oras na yon. Kaya po nung pumunta nga ako dito, talagang doon po nabuksan ang isip ko. Nabuksan ang isip ko na kailangan ko palang lumaban. Gaya ng sabi ni Apo, sa nakita niya sa itsura ko, kailangan kong labanan yung sakit ko. Kasi kung hindi ko palalakasin ang katawan ko, talagang igugupo po ako ng sakit ko. Kung hindi ako kakain, hindi ako matutulog, talagang igugupo po ako ng sakit ko. Kasi po, ganun talaga nangyari sa akin sa ospital. Na, nung nalaman ko po na ganun ang sakit ko, hindi na ako nakakain. Nung hindi na po ako nakakain, nagdire-diretso na labas ng malalaking dugo. Then nag-uumpisa na po yun. Binababagsak na yung katawan ko. Nang lumalabas naman na nga po yung mga dugo, pagtulog naman ang naging problema. Kung lumalabas ang maraming dugo, pati pagtulog, apektado na. Pag po kasi kulang na sa hemoglobin ng katawan ng tao, kahit ano gawin mo, hindi ka talaga makakatulog kahit ano gawin mong pilit. Sa akin po, hindi naman ako pwedeng bigyan ng tranquilizer, bawal po sa sakit ko. Kaya, yung pong naranasan ko na 5 araw, 5 gabi na walang kain, walang tulog, sobrang ginupo po talaga yung katawan ko ng sakit ko. Kahit ano po ang ihain ng mister ko, kahit pagkasarap-sarap ng pagkain na idulog niya sa akin, 1 kutsara pa lang, nagkakandasukan ako. Na sobrang panghihina talaga. Sobrang panghihina ng katawan ang inabot ko. Na sobrang naging kabaligtaran naman po nung nakarating na ako dito. Na nung nakarating na nga po ako dito, na dahil sa pakikinig ko kay Apo, talagang nagkaroon ako ng fighting spirit na katawan ko to, kailangan labanan ko yung sakit ko. Hindi ako kailangan magpatalo, dapat siya talunin ko. Kaya po sa mga sinasabi ni Apo talagang kada magigising, kada may gagawin ako, inuuna ko po talaga ang panalangin. Ultimo
ultimong iinom ako ng tubig, ultimong kahit na ano po, kasi dati iinom lang ako ng tubig, isusuka ko pa, tubig na lang, sinusuka ko pa. Kaya sa ngayon po, hanggang sa ngayon talaga, bago po ako kumain, natuto ako magdasal. Dati, sundat natin ako, hindi ko pa naalalang magdasal. Opo, ganun talaga ako. Busog na ako, hindi ko pa maalalang magdasal. Hindi ko naalalang magpasalamat. Samantalang ngayon po talaga, naalala ko magpasalamat dahil kailangan kong magdasal, kailangan ko dahil dun sa mga nagdaang araw na yon, talaga pong pag hindi ko dinasalan yung pagkain, hindi po talaga siya pumapasok. Samantalang ngayon po, kahit nakakaligtaan ko kung minsan nasa kalahatian ako bago ako magdasal. Marami na pala akong nakain bago ako magpasalamat. Kaya sobrang napakasarap po ng pakiramdam ko. Yun nga lang po, kung minsan talagang dumarating yung oras na yung kirot nandun pa rin, yung sakit sumusumpong pa rin. Pero po yung naiwan na sa akin na lakas na ng loob, na meron na po akong kapanatagan ng isipan, na kahit sa kabila ng sakit ko, nakakatulog na po ako, nakakakain na po ako. Kahit po wala akong iniinom na gamot, wala po akong iniinom na gamot, na kahit anong gamot para sa sakit ko, maliban nga lang po sa kirot. Yun nga po sa kirot na yun, madalas hindi naman tumatalab. Kung hindi ko po dadasalan yung gamot, ang lakas-lakas na nung gamot na nakareseta sa akin, hindi rin siya tumatalab. Pagka hindi niloob ng Panginoon na tumalab, hindi po talaga siya tatalab. Kaya wala po talagang ibang gagawa ng paraan, kundi ang Panginoon talaga. Siya talaga siyang nakakalam po ano ang nararapat at mabuti para sa atin. Kaya po hanggang sa ngayon nga po, talaga pong araw-araw pinupuspos ko ang punta dito dahil nga po kagaya ng sa inyo ate, sa isang buwan, sa 8, kailangan ko nang bumalik ng ospital. Doon ko po malalaman kung ano na ba, paano na ba, kasi 2 buwan na lumipas. Na ginayak na rin po nung mister ko, pati yung pang-chemo ko, naka-schedule na po yung radiation, na yun nga po ang dinadalangin ko, na isama niyo po ako sa mga panalangin ninyo, na sana po bago dumating yung petsa na 8, pagluwas ko, na sana po pagdating ng petsa na yon, kung dangan nga lang po, ayoko nang dumating yung petsa na yun, kinikilabutan po talaga ako pag tinatanaw ko yung mga bayal na isasaksak sa akin na nakagayak na. Kinikilabutan po talaga ako, na hinihiling ko po talaga na pag dumating yung takdang petsa na yon, pumapalakpak ang na Diyos ko po, sana po pagdating ng petsa na yon, ayoko na umiyak, na ala na po talaga, hindi man siya totally natanggal, pero nabawasan o lumiit. Yun po ang talagang dinarasal ko sa araw-araw, sampu ng pamilya ko, ng nanay ko, mister ko, mga kamag-anak din namin, at sa inyo rin po lahat, sa lahat po ng nandirito, alagad, kay Apo, sa mga kaps. Alam ko po na kaagapay ko po kayo sa pagdarasal para po sa kagalingan ko. Kaya sa inyo po lahat, maraming salamat po uli sa inyo po. Salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagbabahagi mo. Alam mo po, mahal na kapatid,